Ani pananggal nila. Ako lang ang Mayor, pabili na ako ng mga kahoy Mayor kay sayang mabot. Kay Bongo po yun. Salamat kayo Mayor. Sa Sabi no, wala na takot sila, wala na respeto, no? Tandaan ninyo kayo mga Pilipino. Minahal ko kayo at pinagsisilbihan ko kayo. We have it already. We have the warrant of arrest from the Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place. Sige. When the how on the that will explain the basis Lutang na lutang eh. on how we conducted this arrest of former president. Danagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago ang Not in the... Okay. It's the dimension of They say millionaire, sama-sama tayo. Babago mo. Alam mo, millionaire. Alright, magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo para ho maglalahad naman ng panibagong impormasyon at sana po suportahan nyo po itong danagan na balita reaction video dahil chinek ko natin yung ating algorithm ay medyo marami pa po palang 51% ang mga nanonood ho ay hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating munting bahay. So yung mga nakasubscribe ho ay nasa mga 40 something percent ang laging nanonood at subscriber ho natin mga kabaitan. At kung mapapanood nyo yung mga ads, huwag nyo lang pong i-skip yan dahil yan po yung tulong nyo sa atin para may pagpatuloy ho natin yung ating paglalahad at pagbibigay ng sapat at komprehensibo na mga balitaan, impormasyon na mga kabalitaan. At paliguan po nyo maraming likes, buhusan nyo po ng maraming komento, reaksyon, opinion, and then i-share nyo rin po ito mga kabalitaan. Lalo na po, subscribe na kayo at pindutin ang notification bell. At maraming salamat po sa 54,654 mga kabalitaan. Alright, medyo umatras yung subscribers natin. Di bali ho, basta tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating paglalahad ng mga impormasyon. Ngayon naman po ay pag-uusapan ho natin matapos ho itong pagdakip ni Tatay Digong Duterte at hindi ho natin malalaman kung saan lugar ho ito, parting Mindanao yata to, no? At binigyan lang ho tayo ng impormasyong ito. And then makikita natin sa video yung poster ho, yung tarpaulin ni Senador Bongo ay pinagbabaklas ho ng isang mayor daw. So hindi naman nabanggit kung asang lugar at sinong mayor ho mga kabalitaan. So talagang panggigipit na ho ito sa kasulukuyang administrasyon, sa bangag administration mga kabalitaan. Tingnan nyo po. At ayon pa nga ni Attorney Guanzon na ang dami daw nauto sa mga DDS. Sinabihan na daw niya tayo na huwag nyo ipaupuin niya bilang presidente kasi hindi bababaho yan sa pwesto. Nagdilang anghel itong si no? Kasi naghari-harian na ho yung bangag administration. Lalo na ho si Tamba, mga kabalitaan. At ewan ko lang kung naibalita ba, ha? Para daw may natsugi daw, may nagurgur daw dyan sa Amerika. Nung allegedly, or ito yung information na hindi po natin na-validate, narinig lang po natin yan kay Maharlika, mga kabalitaan, na may kasama daw si Attorney Liza na di umano nagurgur daw, ha? Natsugi daw sa isang hotel na tagpuang wala na daw buhay di umano. So hindi lang muna natin babanggitin kung sino po yung pangalan, baka po ma-foul ho tayo dyan. Pero meron daw, pero hindi ho natin narinig sa balita ito sa mainstream media. Pero subject for verification mga kabalitaan. Kasi alam mo natin na nasa iwan ko lang sa LA ba? California, parang malapit lang doon, no? Los Angeles, parang ganoon. Hintay-hintay ko tayo sa mga balita lalo na kay Maharlika mga kabalitaan. Madaming pagkukuhanan ng impormasyon. Alright, panoorin natin itong video ito, no? Ni Senador Bongo mga kabaitaan kung saan pinagbabaklaso yung kanyang tarpaulin. Idol, shout out na Adrian City. Tanggalin sa kwan, mga tarpaulin nila diri. Ipanguha nilang mga tarpaulin, ipanguba yun. Kaya may order ni Mayor. May buntag si mga Mayor.
Ani, pananggal nila. Ako lang ang mayor. Pabili na ako ng mga kahoy, mayor. Kay sayang mapod. Kay Bongo po yun. Salamat kayo, mayor. Sa Sabi no, wala na takot sila, wala na respeto, no? President, may muntag, wala problema tanggalin. Kay inyo man na. Sugo raman ta. Okay, sana Trabaho kung mo na ito, lahat. Pero hindi natin alam kung lahat ba o ito lang ba yung Wala problema, kay order ninyo na. pinagbabaklas. Hindi natin sigurado, pero parang pabili na akong kahoy. kay Bongo yata ito lahat eh. All. Wala problema. May problema tanggalon ninyo kay inyo man ang trabaho gid pod. Na. Tatanggal gid nila mga kabarangay kay lisod man pod kayo. Ilahaman ni yung kusog. Lang Ilahaman sila. yung kusog. Inyo man ang trabaho. Masakay ka ng mga kahoy lang among ipabilin. Mayong budkas yung turan o mayong ito. Hindi, no? Matindi yung administrasyon ngayon, mga kabilang. Talagang, gipita na yung kinalalabasan ho ngayon. At kasi alam naman ho nila, talagang tagilid ho sila sa ngayong darating halalan, talagang tagilid ho yung alyansa para sa bagong Pilipinas. Kaya kung hindi ho nila nafe-feel yun, kumbaga feeling nila sila talagang mananalo, ay hindi ho gagawa ng eksena mga kabalitaan na madadivert yung attention at maliligaw ho yung isipan ng mga butante ho. Ngayon, sa kasong ito, talagang binalian na naman yung pakpak yung PDP laban. Pero hindi tayo natinag ho dyan. At dahil nga sa ginagawa nila, mas naging naging palaban pa at dumami pa po yung mga taga-suporta ng Team Suka, mga kabalitaan. Di po ba? So anyways, hintayin natin yan. Maghahanap pa tayo ng karagdagang video dyan para may ilathala natin. Maipalabas natin dito sa ating munting bahay, mga kabalitan. Pero ito po ay nakakalungkot at medyo parang sa Bisaya pa nagmerida na yata si Tatay Diggs, no? Parang namamaalam na. Dahil nga po sa pangyayari, sana ho sa paglapag ni Tatay Digong Duterte diyan sa The Hague, Netherlands, sana okay lang ho, walang problema sa kanyang kalusugan at sana i-treat ho siya doon ng maayos, mabigyan ng magandang matutulugan, higaan. At dito po, yung bago ho siya nahuli ay parang nasa Hong Kong pa po ito eh. At parang may mga media na nagtatanong online at ito yung kanyang iniwan na salita. Talagang ito po, talagang masakit to talaga isipin kung maririnig niyo po ito, mga kabayan. Ito po yung mensahe niya. Basta sa huling mensahe ay sabi niya ho sa atin, mahal na mahal ho tayo ni Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. So, titingnan ko kung makikita ba sa monitor. Maiksi lang yung monitor kasi hindi natin ma-expand yung video. At yun, siguro, importante, marinig lang yung boses at medyo may makikita ho tayo dyan. Fights na ho tayo, mga kabaitan. Panoorin at pakinggan nyo po. At isang, maiksing video lang ho ito. Mamatay man ako bukas o ngayong gabi, hindi na ako babangon. Tandaan ninyo kayo mga Pilipino. Minahal ko kayo at pinagsisilbihan ko kayo ng gusto noong unang panahon. Salamat. Diba? Napakasakit ho, pakinggan at parang nakakagalit ho, mga kabalitaan. No? Sino pa yung taong tumutulong ho para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino, sa kinabukasan ng karamihan at lalo na sa mga kabataan na susunod na mga henerasyon, ay siya pa ngayon yung ginigipit ho. At talagang walang utang ho itong si Bangag, mga kabalitaan. Mantakin niyo po sa panahon ilang dekada na nakatenga lang sa isang aquarium ang ama nitong si Bongit Sr., si Makoy Sr., dahil marami hong mga human rights advocate, yung mga pribadong individual, lalo na yung mga nabiktima sa martial law nung time sa kanyang ama, na hindi papayag na ililibing o ipapalibing sa libingan ng mga bayani. Pero si Tatay Digong, hindi kasi mahilig itong mamumulitika, trabaho talaga to sa kanya, at iniisip niya para na makalimutan na yung pangyayari noong nakaraan at sa pamilya Marcos na araw-araw lagi hong nakikita sa kanilang bahay na naka-aquarium ho. Akala mo nga istatua, statue, no? Pero totoo pala totoong katawan ni Marcos, mga kabaitan, nailibing ho. Nung nakaupo na ho si Tatay Digong at kahit marami hong umayaw, kahit marami nagagalit kay Tatay Digong, pinipilit niya pa rin ho itong mailibing sa libingan ng mga bayani. So sa puntong iyon, talagang napakasarap po at magiging malaking utang na loob
sa mga Marcoses ang ginawa ho ni Tatay Digong Duterte, pero hindi ho si Tatay Duterte tumatanaw ng ganyan. Kasi trabaho niya bilang presidente at karapat dapat di umano na nasa libingan ng mga bayani kasi siya nga ang nagiging isa sa naging ama sa ating bansa, sa ating mamamayang Pilipino. Pero ngayon, kabaliktaran ang ginawa. Kahit yun naman lang sana ang inisip ni Bongit mga kabaitaan, kung saan parang delikadesa na lang ba? No? O awa na lang sana mga kabalitaan na hindi niya ho isusurrender si Tatay Digong Duterte sa mga banyaga. Dahil alam mo natin yung ano ba yung bell, yung bangangega, parang sounds like that. Siya ngayon dahilan na nabawi ho natin sa Amerika mga kabalitaan, di po ba? Ginawa niya ho lahat kasi si Tatay Digong talaga ay totoong nagmamahal sa ating inang bayan, lalo na pag history yung pag-uusapan. So ngayon, hindi lang ho si Trinidor si Inday Sara Duterte at hindi lang ho mga kabalitaan, nabudol yung mamamayang Pilipino, pati si Tatay Digong Duterte ay ginawan pa ho ng hindi maganda. Kumbaga, iniwan ho tayo niya ang mamamayang Pilipino ay talagang iniwan ho sa kadiliman. Sabi nga pala dito, the left, planado, you left the Filipino people in the dark. So makikita niyo po, plano niya po ho talaga dito. Kasi ano po ba yung sabi niya? Kung ikaw presidente, kung wala ko kayong maitim na binabalak or intensyon na ipapahuli sa Interpol or papapasukin or entertainin yung Interpol ho dito sa ating bansa, hindi ho talaga yan mangyayari. Discretion mo yan bilang presidente, halal ka ng taong bayan. Ikaw ay may kapangyarihan. Pero hindi niya ho ginawa, hinayaan niya lang ho. Bagkus, at tingnan niyo po hinayaan niya dahil dito ho, para naging lutang ho kasi pag nakikita, pag nagsasalita siya, lutang na lutang ho dito si Bungit. Panoorin niyo po dito, nauhuli ito si Bungit, sabi niya, nung, kailan ba yun nung nag-press con itong si Attorney Au. Nung nagkaroon ho ng pag-deploy sa Davao City, iniisip nila na darating ho nung araw niyon si Tatay Digong. Pero nawaw maliho sila. Nung na-confirm daw nila na dadating si Tatay Digong sa NAIA, ay talagang parang 2-3 batalyon yung naandun, sobrang daming pulis. At nung una, bago pa nangyari yun, talagang itinanggi, no? Pinabulaanan ho ni Au na meron lang daw silang natanggap. We've heard, lalo na si Ruiz, we've heard daw. So hindi ko talaga kinukumpirma. Kasi posible naman gagalaw ho yung pulis sa Davao na magdadala ho ng riot team dyan sa airport. Kung wala ho talagang binabalak, sinasabi lang nila na simulation daw, pero booking ho sila, parang nawaw mali ho sila doon. Now, noong naglabas ho ito ng press conference patungkol sa pagkadakip ni Tatay Digong, di ba? Sabi pa niya dito, tingnan niyo po yung oras, 3 a.m. Sabi niya, 3 a.m. dam. Kailan, pwede ba natin makwenta yon? Kahapon, parang meron na ho talaga na warrant of arrest. Pero I doubt na wala ho talagang hard copy. Kumbaga, red notice lang ho yun. Yung dala-dala ho nila. Siguro meron na hong warrant of arrest kasi naaresto na si Tatay Digong, huli na ho inilabas yan. Kasi nga, very secretive sila sa pagkakahuli ni Tatay Digong Duterte. Di ba? At tinatago ho nila sa taong bayan, tinatago nila sa kanilang legal counsel. Hindi makalapit-lapit to yung dating Secretary Bello at saka si Attorney Vic Rodriguez, Kuya Ipe, at sino-sino pa yung mga kabaitan na gusto hong lapitan si Tatay Digong Duterte at si Senator Bongo. Sabi niya dito, I received it from Secretary Rimulya at 3 a.m. last night. I looked at it. We went back and forth. 6:30 a.m. He wrote me again. He said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol, and I said, di ba? Sabi niya. Pero nung hiningan mo siya dito lang kopya, ay limited daw. Ay kumbaga may limitation daw. So,
Paano maging limitation kung mayroong mga hard copy? Wala nga ikapakitang papel na kahit ganun man lang eh. Bukang bibig niya lang sinasabi. Lutang talaga mga kabalitaan. And ang masakla po doon ay sinabi niya dito na, put all our plans into place. Nung na-receive daw nila yung warrant of arrest. So meaning may plano ho talaga mga kabalitaan. Panoorin ho natin to dito. Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC. Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place." Sige. That's Hari po ba? Okay, we'll put all our plans into place. So, ibig sabihin, huli ka, Balbon. So, halatado ho mga kabalitaan. Tingnan niyo po siya pag nagsasalita. Lutang na lutang ho dito si Bongit mga kabalitaan. proceed as we had discussed. Now, that's Tingnan mo what yung mata. happened. So yes, there is a very clear Tawa pang document. Parang that will parang explain, ewan. when that will explain the basis Lutang na lutang eh. on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, On how we conducted the arrest of former President Duterte. On how we conducted the arrest. Di po ba? Ibig sabihin nun, alam niya na palang aarestuhin si Tatay Digong Duterte. Kung hindi niya talaga gustong ipapaaresto si Tatay Digong Duterte, ba't hinahayaan niya ho na makapasok ang Interpol dito sa Pilipinas? Ba't tinanggap niya ho yung notice na yan? At I believe, wala ho talaga itong panahon na yung pagdakip, wala ho talaga itong warrant of arrest. Sinisiguro ho talaga nila na mapapalayas dito sa bansa itong si Tatay Digong para wala na ho silang problema at isa na lang ho yung problemahin nila si Inday Sara Duterte. At hindi ho nila alam na taong bayan ho ay naghihintay na lang ho sa hudyat na magkakaroon ho talaga ito ng problema. Ito, nakikita ko talaga mga kawitan, may maaalis talaga sa pwesto na hindi oras. May maaalis talaga sa pwesto na hindi oras dahil sabi ho nila, planado ho nila. Inilagay na ho nila lahat yung mga plano, inilatag na ho nila para arestuhin itong si Tatay Digong Duterte. May mapapababaho ng di oras mga kabalitaan. Tuloy natin dito. Is it okay if we give them a copies of the arrest warrant? Photocopies of the arrest warrant? Would that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations. Ah. We have here the SILG who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We President will yan, provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful. Presidente ho yan mga kabalitaan pero nire-relay niya pa yung gusto niya sabihin. Kung sa time pa yan ni Tatay Digong Duterte, hindi makakapurma yung mga assistant niya dyan kasi lahat kukunin na ni Tatay. Please give me that all informations para at least diretso natin ibibigay. Ito, do we have limitations? Siya pa yung parang hindi niya pa alam yung gusto niyang gawin eh. So talagang tama ho si Attorney Guanzon na lulutang yung Pilipinas mga kabalitaan. And legal warrant. We will publish it after this press conference and you can use it as reference. Ang tanong dyan, ba't hindi ho nila na i-publish lahat na nung time na inaristo na ho si Tatay Digong? Ba't tinuhuli pa ho nila mga kabalitaan? Ba't ayaw ho nila itong ipalabas? Ba't ayaw ho nila bigyan ng kopya yung lahat ng mga media ho dyan na naandyan during sa press con nila? Ba't kailangan pa ng limitations? Ano ba? Inihahanda pa ba? Nakadraft pa ba yung warrant of arrest? Hinihintay ba na mabuo?
sasalungatin yung pangyayari ho dyan para papakinggan muna nila yung mga allegations ng kampo ni Tatay Digong na wala sa due process, wala sa ganito, wala sa ganon, bago ho gagawin at doon nasasabihin na ito yung ginagawa ho namin para may hint ho sila na ito yung isusulat natin. Paunahin muna natin silang magsalita dyan, saka tayo magbibigay ng hard copy ng warrant of arrest para ho kukontrahin ho natin yung kanilang mga sinasabi na hindi ho nabibigyan ng due process at kung ano-ano pa mga kabalitaan. Alam na ho natin yung mga ganyang diskarte. Hindi nyo na kami mabubudol pa. Bungit. Maawa ka naman sa sarili mo. Mas lalong pinapahiya mo yung sarili mo. Mas lalong bumababa yung moral mo. Hindi na tama ho ito. Parang sumusobra na ho yung pag-aabuso nyo sa kapangyarihan. Hindi nga kayo transparent sa pagpahuli kay Tatay Digong. Asa pa ba kami na may warrant na ibibigay ho kayo? Siguro lalabas to, baka ngayon, bukas makalawa. Yun na, ipapublish na yung warrant of arrest mga kabaitan. Kasi nga, nakakuha na ho sila ng ideya. Nasasalungatin ho nila kung ano mga sinasabi ho ng legal counsel ni Tatay Digong na hindi ho nila nasunod itong step number 1, step number 2, step number 3, and number 4. Saka ho sila, pag narinig na ho nila yan, saka ho nila kukontrahin at ilalagay ho sa warrant of arrest at sa yung procedure mga kabalitaan. Hindi ho mga ob-ob kaya ng inyong amo dyan, na laging lutang mga kabalitaan. Kahit ordinaryong tao makakaintindi sa inaasa hakbang nyo laban kay Duterte. These are, it's very Utal-utal simple. na naman, oh. It's a request to the Philippine government from Interpol. Parang nagunguya to si Bungit no? Parang hindi makasalita ng diretsahan at saka pitina mo talagang yung mata lutang na lutang Parang walang tulog pa to. To enforce Parang the inaantok arrest pa. warrant. Antok na antok yata to si And of Bungit. course, we comply with our commitments Mahirap talaga. to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Alam niyo mga kabataan, napaka-simple lang ho yung commitment na sinasabi niya ho rito Simpleng-simple lang ho. Kasi nga po, ang pinag-uusapan ho kasi dito, ICC, mga kabalitaan. ICC, Kumbaga, yung ICC, wala na hong karapatan na manghimasok ho sa problema ho dito sa ating bansa. Lalo na pag patayan yung pinag-uusapan ho. Pang-aabuso at kung ano-ano pa. Kasi may dalawang judge na nagsasabi noong 2023 na ay dinidiscontinue na ho nila ito. Hindi na ho nila, wala na ho silang karapatan out of their jurisdiction to exercise, tawag ito, yung paglilitis, yung trial, kumbaga, kung may mga complainant from the Philippines, mga kabalitaan. May nagsasabi na ho, 2023 ho, lumabas ho yung sulat ng dalawang judges dyan sa ICC, mga kabalitaan. Ito kasi yan, si Tatay Digong Duterte, kinasuhan di umano, inimbestigahan ng ICC. Tapos, ang ICC naglabas ng warrant. Ginamit ho yung Interpol. Napakasimple ho, kung wala talagang intensyon na papahuli si Tatay Digong, I myself, pwede kong sabihin, saan ba yung galing yung warrant na yan? O sabihin natin red notice sa ICC. Uy, hindi na namin i-entertain yan, sir. Pwede kayong i-entertain namin na may warrant ho na hindi galing sa ICC. Kasi out na ho kami sa ICC, hindi na kami connected sa ICC. We are not a member anymore. So kung may warrant ho kayo, Interpol, mula ho sa ibang ahensya ng gobyerno or mula sa gobyerno o kahit sa pribado bang company na may hinahanap kayong tao dito sa Pilipinas, ay pwede hong naming i-cater ho yan. Ganun ho sana. Pwede kami makipag-coordinate sa inyo. Tutulong kami para huli ho yung taong hinahanap nyo. Pero pag warrant of arrest mula sa ICC, hindi ho pwede ho yung i-entertain kasi wala na ho tayo sa jurisdiction ho ng ICC.
Ang problema lang sa dami-rami ho nila dyan, hindi ho nakapag-isip dahil intention ho nila talagang ipin down. Si Tory na nga nagsabi na we want to make sure and I'm going to pin him down. Si Tatay Digong Duterte sinabihan niya ho mga kabalitaan. So that's part of their plan na sinabi ho nila na okay, sabi ni Bonget, well, put our plans into place. That's it. Huhulihin na ho natin yan. Di po ba? Napakasimple ho. Wala na ho tayo sa ICC. Ulitin ko po. Ginamit ng ICC yung Interpol para ma-serve yung sinasabing red notice. O sabi nila may warrant daw. Pero kung ako presidente, kung yung warrant ay galing sa ICC, ay, i-disregard ko po ho yan. Sir, magdala lang kayong ibang warrant. Huwag lang yung warrant mula sa ICC. Kasi hindi na ho kami makikipag usap sa ICC dahil wala na ho kami, hindi na kami miyembro ho ng ICC. Ganun ho sana. So, ngayon po mga kabitan, itong December pa rin, nung time ng press ko nito, huli pa rin ito si, galing talaga ng mga netizens, no? Magaling silang gumagawa ng ganito eh. Sabi niya, the arrest that we did today was in compliance with our commitments in Interpol. It just so happened, nadoble yung pangalan. Pagkakaso, hindi ko na mabasa sa last. Because it came from ICC, it's because it came from Interpol. Na-discuss ko na pala to nung unang vlog natin. So, ganun no. Talagang huli kam itong si Bonget. Yun lang po yung explanation natin. Na kung ayaw talaga ni Bonget, ipapahuli itong si Tatay Digong Duterte at aalamin, i-check kung valid ba yan or legit ba ho yung read notice o di kaya yung warrant of arrest, pwedeng gawin ho yan. At pwede niya sabihan ni Interpol, sir, talagang member pa ho kami ng Interpol pero hindi na kami member ng ICC. So kung warrant of arrest na yan ay mula ho sa ibang ahensya ng gobyerno o pribadong company at hindi galing sa ICC, pwede sir, magkasundo ho tayo dyan. Pero pag ICC na nga, pasensya na po kasi may batas ho kami sinusunod dito, hindi ho na namin mga kabitaan masusunod yung gusto ninyo. As simple as that. Di po ba? Correct me if I'm wrong guys, tama po ba yung discussion natin? Tama po ba yung idea ko na sinasabi ko ngayon sa inyo? Correct me if I'm wrong. At kung tama man ako, well, sabihin nyo sa akin para at least ma-review natin. I mean, kung hindi ako tama, sabihin nyo kasi para ma-review natin yung mga sinasabi dito mga kabalitaan. Pero sa tingin ko tama po yung dapat, ito po dapat yung gagawin mga kabalitaan. Anyways, nandito na, nangyari na ho. May mga hindi pa tapos yung boxing. Si Tatay Digong Duterte, hindi ho akusado ha. Hindi ho yan akusado. Suspect pa lang ho, sinuspitsahan pa lang, under investigation pa lang ho. At ang ginawa ho niyan, doon ho itutuloy yung trial niya, yung preliminary investigation. Paimbestigahan pa yan si Tatay Diggs, hindi pa ho yan accused. Para malinawan ho ang lahat, siya pa ay suspect pa lamang mga kabalitaan. Ayun po, kung nagustuhan niyo po yung ating panibago na mga video presentation, sana nakapagbigay ho tayo ng magandang impormasyon sa inyo. Huwag lang ho tayo mawalan ng pag-asa, tibay ng loob, tatag at kapit-bisig tayo. At huwag ho tayong mawalan ng focus. Naandyan pa ho yung ating mga 10 senatorial candidates ng PDP laban mga kabalitaan. Tandaan niyo po, malapit na yung eleksyon, magtulungan ho tayo sa pamamagitan ng ating mga boto, ipanalo ho natin yung mga iniendorso ni Tatay Digong Duterte. Huwag niyo pong kalimutan dahil nasa atin po mga kamay nakasalalay yung magandang kinabukasan ho natin sa pamamagitan ng ating pagtiwala ho sa 10 kandidato ng PDP laban mga kabalitaan. Kaya ako po yung magpapaalam na ho at bago pa po ang lahat, of course, papalakpakan muna natin yung 54,654 subscribers. Okay, parang umatras ng isa. Kanina lang, 6,655. Di bali, masaya pa rin tayo basta andyan lang marami pa rin manunood sa atin mga kabalitaan. At maraming salamat din sa ating mga team replay, mga moderators natin, at the same time mga kabalitaan. Si Boss Dennis Velasco, maraming salamat boss and sa ating mga diehard viewers at silent viewers mga kabalitaan. Maraming salamat Mami Rose and Daddy Birding and Tobias family dyan sa Cebu City. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Salam sa inyo lahat. And of course, sino pa ba? Wala na, no? Wala tayong nakakalimutan. At yung ating mga susunod sa ating pagbabalik ko, meron pa rin ho tayong ilalahad din yung impormasyon na
ibibigay sa inyo, ay hahatid sa inyo para at least tuloy-tuloy pa rin ang ating paglalahad ng mga sinasabi nating balitaan dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Luzon, Visayas at Mindanao, kahit saan mang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino, ang programang ito ay para ho sa inyo mga kabalitaan. At bago pa pong lahat, muntikan ko naman, itong pinaka-importante sa akin yung mga overseas Filipino workers ho pala. Munti ko nang makalimutan mga kabaitaan. Saludo ho kami sa inyo dahil kayo po ang tinuturing naming bagong bayani ng ating bansa. To God be the glory. Mama! Chip, chip! Peace out! Danagan Balita.